awit ng masaya papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain. Ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sidro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tulda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila. Tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo.
Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi wawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwit-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Sinag ng bukahang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kamit ang lawan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kaniyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham
na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mabagi ng ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mamaya po ay darating na ang pinaka-inaantay po natin. Ang pagsilang ni Jesus ay magaganap na. Mamaya ipagdiriwang na po natin ang pagsapit ng araw ng kapanganakan ni Jesus, ang Kapaskuhan. Kaya naman po mga kapatid, ngayon bigyan muna natin ng papurit parangal ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tunay nga pong kaibuti ng Diyos dahil napakaraming biyaya ang ipinagkakaloob niya sa atin. At yung biyaya na yan ay ating ipinagpapasalamat sa Kanya. Katulad na rin ng pagpapasalamat na ginawa ni Zacarias matapos ibigay sa kanya ang pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay. Walang iba kundi ang kanyang anak na si Juan. At ngayon mga kapatid, sa araw na ito, pagdinilayan natin ang pahayag ni Zacarias na matapos siyang mapuspos ng Espiritu Santo, ay kanyang nabanggit at nasabi ang mga salita na nagpapatunay na may pag-asa at liwanag sa pangako ng Diyos. May pag-asa at liwanag sa pangako ng Diyos. Pangako. Marami po dito sa atin ang allergic sa salitang pangako. Bakit? Dahil marami na sa atin dito ang umasa sa pangako at marami na rin ang hindi naman natupad sa pangakong iyon. Marahil ang ilan po sa atin umasa sa pangako ng kaibigan mo na magbabayad na ng utang, pero hanggang ngayon, hindi pa rin naibibigay ang utang na yon. Marahil kayo'y nangako or umasa sa pangako ng inyong anak na hindi na magpupuyat, pero hanggang ngayon nagpupuyat pa rin. Marahil na umasa kayo sa pangako ng inyong asawa na hindi na iinom, pero hanggang ngayon kapag nayaya ng kumpare, ayan, inom pa rin ng inom. Marahil kayo ay umasa sa pangako ng inyong sarili na hindi na kayo magiging magastos. Pero anong nangyari? Wala pang Pasko, ubos na ang Christmas bonus. Marami sa atin ang umasa sa pangako, pero hindi naman natutupad. Kaya nga yung iba dito sa atin nasasabi, ang kadalasan na nasasabi rin ng mga Pilipino, ang pangako ay laging napapako. Promises are meant to be broken. Pero mga kapatid, ibahin nyo pagdating sa Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos ay natutupad. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako at tinutupad niya ito kapag ibinigay niya sa atin. Kaya naman mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay nagbigay liwanag sa ating buhay. Kung maalaala po natin mga kapatid, ang karanasan ni Zacarias before siya magkaroon ng anak, hindi ba't siya ay isang matuwid na tao, siya ay isang pari, siya ay naglilingkod ng tapat sa Diyos. Pero gayon pa man mga kapatid, masasabi natin na ang kanyang buhay ay tila bagay
maahalin tulad natin sa isang paglubog ng araw. Bakit? Dahil tila bagay yung liwanag, unti-unting nawawala na. Bakit? Dahil sa tagal ng inaantay niya, hindi niya alam kung mangyayari pa ito. Hindi niya alam kung ipagkakaloob pa rin ng Diyos ang hinihingi niyang anak sa kanilang pamilya. Kumbaga, unti-unti, nagdududa na si Zacarias. Pakikinggan pa ba ako ng Diyos? Pagkakaloob pa rin ba sa akin ng Diyos ang hinihiling ko? At kung minsan, mga kapatid, may ganun rin po tayong pagkakataon sa buhay. Tila bagay, unti-unti, nawawala na rin ang liwanag. Unti-unti, nawawala na yung pag-asa. Unti-unti, bumibitaw na tayo sa pagkakakapit sa Diyos. Bakit? Dahil yung iba sa atin naiinip na. Yung iba sa atin, hindi na alam kung ano ang kailangan gawin. Hindi natin alam kung napapakinggan pa ba tayo ng Diyos. Ang buhay natin, tila bagay, parang paglubog ng araw. Unti-unti, nawawala na ng liwanag. O baka yung iba pa sa atin dito, hindi lang paglubog ng araw, kundi gabi na, punong-puno na ng kadiliman. Wala nang makitang liwanag dahil wala nang pag-asa para sa kanila. Marami po sa atin ang ganyan. Tila bagay parang nakalimot na ang iba sa kanila. Hindi na nila alam kung kanino sila tatakbo. Dahil kung minsan para sa kanila, ang Diyos ay hindi naman sila napapakinggan. O kaya yung iba dito sa atin, namumuhay na rin sa dilim. Sa dilim ng kasalanan, sa dilim ng mga masasamang gawain. At bakit gustong-gusto sa dilim? Dahil sa kadiliman, walang nakakakita sa kanila. Walang taong nagagalit sa kanila at nagkokorek sa kanila. Kaya naman mga kapatid, kung minsan tayo sa buhay natin, wala na tayong makitang liwanag o papawala na ang liwanag, ang pag-asa na yun. Pero mga kapatid, tandaan natin, dahil sa pangako ng Diyos, ang paglubog ng araw na yan o ang kadiliman, ang gabi na yan, ay pinalitan niya ng isang bukang liwayway. Alam niyo po yung imahe ng bukang liwayway, yung madaling araw, bagamat may kadiliman, pero unti-unti nagkakaroon ng liwanag. May liwanag. Kumbaga sa buhay natin, hindi naman ipinapangako ng Diyos na sa buhay natin smoothly, walang kahit anong hirap na mararanasan natin. Bakit? Dahil sa buhay natin, laging mahirap, laging may pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pero gayon pa man mga kapatid, sa kabila ng paghihirap at pagsubok na pinagdadaanan natin, may pag-asa, may liwanag na hatid ang Diyos. At kung minsan, kahit ang ilan pa sa atin dito, masasabi na, bakit ganon? Mas matimbang ang dilim, mas matimbang ang hirap, mas matimbang ang pagsubok. Pero alalahanin ninyo mga kapatid, kahit na sa tingin natin, mas matimbang ang dilim na yan, tandaan ninyo, sa bukang liwayway, habang tumatagal, paliwanag ng paliwanag, hanggang sumapit ang araw ng umaga, ang pagsikat ng araw na siyang magliliwanag sa ating buhay. Tandaan ninyo mga kapatid, kahit na tayo ngayon ay punong-puno ng mga pagsubok sa buhay, tandaan ninyo, hindi kayo pababayaan ni Jesus Nazareno. Tutulungan ka niya. At sa huli, liwanag
ang ibibigay niya sa atin. Pag-asa ang ipagkakaloob niya sa atin. At malalagpasan natin kung ano man ang pagsubok na pinagdadaanan natin. Ililigtas niya tayo. Yan ang liwanag na hatid niya. Katulad ng pagliligtas sa bayan ng Israel matapos silang alipinin ng mga mapang-api na bayan. Pero gayunpaman, iniligtas sila ng Diyos. Nagbigay pag-asa at liwanag ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa nalalapit na pagsapit ng araw ng Pasko, nawa tayong lahat ay kumapit sa liwanag na hatid ng Diyos, sa pag-asa na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. At alalahanin din natin ang orihinal na larawan ng Kapaskuhan. Ito'y nangyari sa araw ng gabi, kung saan madilim na madilim ang paligid. Pero alalahanin natin, sa kabila ng kadiliman na yan, may isang nagliliwanag. May isang nagbibigay liwanag. May isang nagbibigay pag-asa. At yan ay walang iba kundi si Jesus. At si Jesus po, mga kapatid, ang batang Jesus ay hindi lamang ipapanganak sa sabsaban, bagkus ito'y ipapanganak din sa bawat puso ng mga nagsisimba ngayon dito sa Quiapo Church. At nawa, mga kapatid, alagaan natin, palakihin natin, at palaguin natin ng batang Jesus na ipapanganak sa ating mga puso. At nawa, maibahagi din natin siya sa ibang tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinasasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, halina Panginoon at pagpalain kami. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan o binabaliwala. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Panginoon, mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at mategya sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawalan ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo munang lahat. Panginoon Diyos,
Tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristo darating. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pakintapatin nawa ito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ay, sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa na amin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, o Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ay gulo naman ng mundo. Hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Announcement. Mamaya, sa bisperas ay ang mga sumusunod na misa, 5, 6 at 7 a.m. At sa ganap na alas 8 ng gabi ay ang panunuluyan, isang kaugalian ng mga Pilipinong Kristiyano na nagtatanghal ng mga masalimuot na paglalakbay ni San Jose at Birheng Maria upang maghanap ng matutuluyan na mapagsisilangan kay Jesucristo, at sa ikasyam ng gabi ay ang pagmimisa sa hating gabi sa Pasko ng pagsilang. At sa araw ng Pasko, December 25, ang schedule ng mga misa ay katulad ng sa linggo. Inaanyayahan ang lahat sa ating mga pagdiriwang. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, aming nawang pakinabang ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiwang sa pamamagitang niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.